uunahan ko na kayo. Etong ibabahagi ko pong video ay hindi para magmalinis ako or para husgahan kayo. Ito pong ibabahagi kong video ay para sa mga kabataan at sa mga babae na nababaloktot o naliligaw na ang kanilang isipan. Lilinawin ko din po na dati din po akong kagaya ninyo na sumasayaw dito sa social media, sa TikTok. Sumasayaw o nag-upload ng mga pictures na nakamaikli, nakatupis, yung lumalabas yung masiselang bahagi ng katawan. Yan po ang ibabahagi ko ngayon. Alam niyo po ba kung gaano kadelikado yung ginagawa niyo? At kung anong klaseng kaparusahan ang naghihintay sa inyo? Ang ating pong Diyos ay banal. At hindi po pwedeng konsintihin ng Diyos ang kahalayan. Ang Panginoon po ay galit sa kasalanan. Kung alam niyo po ang 10 utos, nakasaad po doon na huwag mangangalunya or huwag makikiapid. At ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kautusan na iyon ay kapag ang isang lalaki ay tumingin sa isang babae na hindi niya asawa nang may pagnanasa, siya ay nangangalunya na. So, anong goal natin? Bakit tayo nag-upload ng mga pictures o video na lumalabas ang masiselang bahagi ng ating katawan? Tanungin nyo ang sarili nyo. Ano ang intention nyo? Bakit nag-upload kayo ng mga video o picture na lumalabas ang kung ano-anong bahagi ng inyong katawan? Ganito din ang sinabi sa banal na aklat. Paano pala kapag ang isang lalaki na nakakita sa inyong video na labas ang kung anong bahagi ng inyong katawan ay isang tagasunod ni Kristo o isang Kristiyano o isang anak ng Diyos? Alam nyo ba na matindi ang parusang naghihintay sa inyo? Sinabi ng Panginoon sa banal na aklat na kapag ang isang tao ang nagiging dahilan ng pagkakasala ng anak ng Diyos, mas maigi pa o mas mabuti pa sa kanya na talian sa lieg at lagyan ng napakabigat na bagay at ihulog sa kailaliman ng dagat upang doon ay malunod at siya ay mamatay. At nakasaad din sa banal na aklat sa pahayag na ang isang taong mapakiapid o yung mga mahalay ay nakalaan sa ikalawang kamatayan. Gaano kabigat ang parusa na yan? Akala natin simple lang at wala nang pakialam yung iba kung tayo ay naguhubad halos sa harap ng kamera. Pala natin nalalaman na tayo pala o tayo mismo pala ay nagiging lapastangan sa Diyos. Ang taong mahalay ay nakalaan sa ikalawang kamatayan. Tanungin nyo ngayon ang inyong sarili. Ikinakatuwa mo ba na ikaw ay mahalay? Ano ang mapapala mo dito? Hindi ka ba kinikilabutan o hindi ka ba nandidiri sa pagiging mahalay mo? Isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi mo iginagalang ang Diyos at hindi ka natatakot sa Kanya.